maiiwan dito yung hindi pa napatawad sa kasalanan. Ang maiiwan dito yung hindi pa nila alam ano yung magandang balita. Hindi pa nila natanggap, hindi pa nila naintindihan na ang pagpunta pala sa langit, hindi ako gagawa. Ang alam ng tao, ako ang gagawa. Ang alam na marami, mabubuhay ako ng may kabanalan, mabubuhay ako ng may kabutihan, mabubuhay ako ng may katapatan habang ako'y nabubuhay. Ano man ang hirap, titiisin ko. Ano man ang laban sa pananampalataya, titiisin ko. Hanggang ako'y mamatay, magtitiis ako hanggang sa wakas. Mabubuhay ako ng may katapatan. Akala po ng tao, yun ang paraan ng kaligtasan. Siya ang gagawa, siya ang tatrabaho. I-reward ng Diyos sa kanya ang buhay na walang hanggan dahil nagtiis ka. Mga kapatid, salvation is not a reward to be achieved. Salvation is a gift to be received. Pagka kayo nagregalo, balot na, di ba? Ready na, ibibigay nyo na lang. Hindi nyo siya pagbabayarin. Gift yan eh. Gift yan eh. Kaya sabi po rito, ang mga taga-Thessalonica, dahil ng salitang napakinggan, naging tagasunod sila ng Panginoon. Sila ay naging uliran ng mga mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay kumalat, nakarating sa iba't ibang lugar. Dahil ang salitang napakinggan na kanilang tinanggap kagaya ng salita ng Diyos, nangagbalik sila, iniwan nila maraming Diyos-Diyosan at sila'y sa Diyos na buhay at tunay na lamang naglingkod. At ngayon, sila'y naglilingkod na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nang sabi rito, hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay. Si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Meron pong galit na darating. Pero mga taga-Thessalonica, masaya na po sila sapagkat kung dumating man yung galit na yon, wala na kami nito. Ligtas na kami sa galit na darating. Kaya mga kapatid, hanggang kailan gagawa ang salita ng Diyos, ito'y gagawa ng gagawa hanggang tayo'y buhay. At kung tayo po'y mamatay, kahit patay na po tayo, magsasalita pa yung ating buhay dahil ng salita ng Diyos. Sa mga minamahal, ang salitang ipinangaral, tanggapin natin kagaya ng katotohanan na ito'y salita ng Diyos. Kapag ganun po ang ating attitude sa pakikinig, yung bang pag nakikinig tayo ng pangangaral, nakikinig talaga tayo ng pinakikinggan natin ay salita ng Diyos. Attentive tayo. Respectful tayo. Undivided ang ating attention. Tinatanggap natin at gusto nating ipamuhay. Kapag ganyan po, sabi ng Bible, hindi sayang na si Paul ay naglakbay ng how many days? Nilampasan niya maraming panganib. At nang madinig mga taga-Thessalonica ang salita ng Diyos, parang si Sister Susan nakapakinig, naligtas. Napakaganda ng bunga sa kanyang buhay. Sa mga minamahal, purihin po ang Panginoon dahil may salita ng Diyos. Hanggang ngayon, yamang tayo'y buhay pa, iparinig po natin ito sa marami. Kailangan po ito ng maraming tao. Amen? Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Salamat po sa aming kapatid, Sister Susan, na sa kanyang buhay ay nahayag ang iyong salita. Hindi po siya perfect. Nagkakamali din po si Sister Susan sapagkat siya'y tao. Pero hindi na po siya katulad ng dati. Binago mo siya. Napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ano kaya ang kanyang buhay kung ang salita ng Diyos ay hindi niya narinig? Ano kaya ang kanyang naging buhay kung ang salita ng Diyos ay hindi niya tinanggap? Ano kaya kung ang salita ng Diyos ay hindi gumawa sa kanyang buhay? Paano kaya siya mag-e-exit sa mundong ito? Ano kaya ang kanilang pangahawakang pag-asa? Paano haharapin ang mga naiwan? Panginoon, maraming salamat po. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Binless niyo po, Sister Susan at ang kanyang pamilya. Kaya umaasa po sila na magkikita-kita pang muli. Yun ang pag-asa ng mag-anak. Yun ang pag-asa ng simbahang ito. Yun ang pag-asa ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Lahat kami, pati ang mga mahal namin sa buhay, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kababayan, na namatay, na kay Kristo na, magkikita-kitang muli sa piling ng Diyos. Tiyak ang langit. Hindi kami manghuhula kung saan kami pupunta pag kami umalis sa katawang ito. Tiyak ang langit. Habang buhay pa kami, hawak na namin ang katiyakan. Hindi dahil kami mga perfect na mga tao, kundi dahil yung perfection ni Jesus Christ, yun ang inilagay sa amin.
Yun ang ibinihis sa amin. Yun ang iaharap namin sa hukuman ng Diyos. Si Kristo ang aming tagapagligtas. Siya ang aming tagapagtanggol. Siya ang aming manunubos. Siya ang aming kahalili. Siya ang aming tagapamagitan. Siya ang aming punong saserdote. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Kami ay saksi sa buhay ng aming kapatid. Pero ngayon, saksi din kami na siya'y pumanaw na. Hindi na po namin siya makakasama. Pero ang alaala na kanyang iniwan ay nangungusap sa aming puso. Magandang alaala at magandang halimbawa. Salamat po, iniwanan mo ang kanilang mga anak ng magandang alaala na kanilang ikararangal saan man sila magpunta. Ulit-ulitin man ang kwento tungkol sa kanilang ina. Hindi sila mapapahiya. Sapagkat iningatan niya ang pananampalataya kagaya ni sa Apostle Paul, pwede niyang sabihin, I have fought a good fight, I have kept the faith, I have finished my course. Now there is laid up for me a crown. Tatanggap siya ng putong. Panginoon, kung meron man po dito sa amin ngayong gabi, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, sino man kakilala ni Sister Susan, na narito ngayong gabi, o kung meron mang nanonood sa live stream, na wala pang katiyakan ng langit, ang kamatayan ay darating, tiyak. Hindi namin alam kung kailan, hindi namin alam kung paano, hindi namin alam kung anong dahilan. Pero ang kamatayan ay tiyak na darating. Bago dumating ang kamatayan, si Jesus ay nag-aalok ng liwanag, ng katiyakan, ng pag-asa, ng kasiguruhan. Hindi siya mapahiya. Si Jesus ang tagapagligtas. Magsisi kami ng kasalanan, pagtiwala namin si Kristo ang tagapagligtas. Sapagkat siya na ang nagsimula at tumapos ng aming kaligtasan. Hindi kami ang tatapos. Hindi kami ang gagawa. Ginawa na ni Jesus. Pagtitiwalaan namin ang tagapagligtas. At kapag nagtiwala kami, ngayong gabi, uuwi kami, meron kaming kapanatagan. Lord, I know I am saved. I know I will go to heaven. I am sure I will be with the Lord. When the rapture comes, I will be in heaven with the Lord and with all the saints of God. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. May lungkot, ngunit mas nananaig ang kagalakan ng pag-asa. Salamat po sa buhay ng tapat na kapatid. Salamat sa magandang alaala, paglilingkod. Hindi mawawala ng ganti sapagkat tapat ang Panginoon at hindi liko. I-bless you po ang bawat isa, Panginoon, sa amin. Sa mga kaibigan po namin, kung kayo po, honestly, kung kayo po'y mamatay, bagamat wag muna sana. Pero kung kayo'y namatay ng 2018, kung ang kamatayan dumating sa inyo 2018, nasa langit kaya ikaw? Tiyak mo kaya na ikaw ay nasa langit? Salamat tayo po hindi pa namamatay. Pero kung hanggang ngayon hindi ka patiyak na ikaw ay sa langit pupunta pag ang kamatayan ay dumating, ito'y pagkakataon sa iyo na binibigay ng Panginoon. Hihilingin ko po na kayo sumunod sa akin sa panalangin. Manampalataya kayo kay Jesus, sabihin sa Kanya, Lord, sinasampalatayanan kitang tagapagligtas. Iligtas mo po ako na isang makasalanan. Sa upuan ninyo, sabihin niyo yan sa Kanya. Bumulong kayo sa Kanya. Kita niya ang inyong puso. Kita niya ang inyong pagtawag sa Kanya. Dinig niya yan. Sabihin niyo sa Kanya, Lord, ako po'y makasalanan. Iligtas mo po ako. Sabihin mo yun sa Kanya. Ngayon, sa upuan mo, mamaya, bago ka matulog, bukas, pagkagising mo, huwag mong kalimutan. Gawin mo yan. Pwede mong gawin ngayon kung ikaw ay nanonood sa live stream. Sabi mo, Lord, makasalanan po ako. Iligtas mo po ako na isang makasalanan. Kapag ka ginawa mo yon, kapatid, kaibigan, panghawakan mo yung pangako ni Jesus. Pinatatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan, binibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ginagawa ka niyang anak, binibigyan ka niya ng tirahan sa langit. Anytime, umalis tayo sa buhay na ito, yung pangakong yon, hindi niya yung babawiin sa iyo. Tapat siyang mangako. At totoo kapag siya'y nangako. Kaya ngayong gabi, huwag mo nang palipasin ang gabing ito. Kaibigan, huwag niyong pabayaan ang pagkakataong ito.
tumawag ka sa Kanya. Diyan sa kinaupuan mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi lingid sa iyo ang aking buhay. Hindi lingid sa iyo na takot akong mamatay. Ayaw ko pong mamatay, Lord. Pero kung ito'y darating sa akin, mas nakakatakot kung ako'y pupunta sa impyerno. Kaya bago po ako mamatay, Lord, ngayon pa lang, patawarin niyo na po ako sa aking mga kasalanan. Sa iyo ako nagtitiwala kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Hindi po yung aking gawang mabuti. Pinagtitiwalaan ko yung dugo na ibinayad ni Jesus. Yung kamatayan na kanyang dinanas. Yung buhay na kanyang inialay. Yun ang nagligtas sa akin. Yun ang tumubos sa akin. Pag pinagtiwalaan mo siya, kaibigan, walang pagsala, hindi ka mapapahiya. Ligtas ka. May pag-asa ka. Sigurado ka na sa langit. Yan ang pangako ni Jesus. Yun ang ginawa ng magnanakaw. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, kapag daka, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Kaya kaibigan, pahalagaan mo ang iyong kaluluwa. Huwag mo ipagsugal yan. Pag natalo ka, hindi mo na yan mababawi. Ito ang pagkakataon. Nadinig mo, na ipahatid sa iyo. Kinakailangan pang may mamatay para makadalo ka sa simbahan, para makapakinig ka ngayong gabi. Kinakailangan pa Sister Susan. Kunin ng Panginoon para magkaroon ka ng pagkakataon. Ganyang kakamahal ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang pagkakataon. Kayong mga nanampalataya, kayong mga ligtas na, kayong papunta sa langit, ang salita ng Diyos, hayaan niyong gumawa ng gumawa sa inyong buhay. Maging tagapaghatid tayo ng mensahe ng kaligtasan. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong panghinaan ng loob. May lakas ng loob galing sa Panginoon para marating natin pati ang malalayo at ang mahihirap na lugar. Hinihiling namin ang lahat ng ito, nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen, Amen, Amen. Tayo po tumayong lahat. Umawit po tayo. Awitin po natin yung I've got a mansion. Mansion over the hilltop. Yan na po ngayon ang puntahan ni Sister Susan. Lahat ng mga sabihin nating pumanaw. Lahat ng kukunin ng Panginoon.
tirahan sa langit. Say amen. 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 Purihin ang Panginoon. Tayo po, magtipon po tayo ng mga kaloob natin. Hilingin po natin, magpasalamat. Brother Dakutanan, please. Will you please come? Pasalamatan natin ang ating mga kaloob sa gabing ito. Pag-pray natin ang ating mga kapatid. Mga kapatid, tayo hindi sana sayangin dakilang Diyos ang pagkakataon, ngunit tanggapin nila si Kristo na tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen. At sa gabing ito, Panginoon, kami maghahandog sa iyo ng aming mga bagay na natanggap mula din naman sa iyo. Babalik namin, Panginoon, bilang pagkapasalamat sa iyo ang aming mga bagay na natanggap mula sa iyo. Basbasan mo, O Diyos, ang mga kamay na magsisipaghandog. Amen. At dublihin mo tigit, i-multiply mo, Panginoon, ang mga pagpapala sa kanila. Apo. In Jesus' mighty name, Amen. 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 It's not in
Tumayo po tayong lahat. God has seen our faithful service through the years. Sing with us. All the heartaches, all the burdens, all the tears. Yes. Do not be discouraged. There's a purpose. There's a purpose. May lakas ng loob. There's a reason Mula sa Diyos. for each season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami. Hindi walang kabuluhan na ang salita ng Diyos na narinig, na tinanggap ni Sister Susan, na hindi kagaya ng salita ng tao, kundi tinanggap niyang kagaya sa katotohanan na ito'y salita ng Diyos na gumawa sa kanya. At nagamit po niya, naligtas ang kanyang asawa, naligtas ang kanyang mga anak. Siya'y dinala ng Diyos sa paglilingkod sa buhay na Diyos. Binigyan siya ng magandang patotoo, maging ang kanyang pag-alis, na ngayon ay kapiling na ng Panginoon, ay bunga ng salita ng Diyos na napakinggan at tinanggap. Kaya Panginoon, maraming salamat po. I-bless niyo po ang pamilya nila Brother Boy, Mark Luke, Mary Ann, ang kanilang angkan, mga kapatid, kamag-anakan, pinsan, pamangkin, apo, sino man po na kanilang kaanak. Kung meron po silang mga mahal sa buhay na hindi pa po naliligtas, nawa, hangarin nila. Hindi lang sila magsama-sama rito sa lupa, napakagandang lahat kami magsama-sama sa langit. Ganon din naman po ang bawat isa sa amin. Idinadalangin namin sa inyo, mga mahal namin sa buhay. Hindi man namin maisa-isa ang mga pangalan, pero hangad po namin ang kanilang kaligtasan. Hindi man kami ang gamitin, gumamit ka ng iba. Hindi man mapunta sa iglesyang ito, mapunta po sa tamang iglesia, sa ibang iglesia. Ang mahalaga, sila'y sa iyo at naglilingkod po sa iyo. Panginoon, kami po'y patibayin mo at gamitin pang patuloy. Sa lahat po ng maaabot ng salita ng Diyos, tanggapin po nila ang ebanghelyo ng pagliligtas ni Kristo. Ang magandang balita ng kaligtasan ay natitiyak. Si Kristo ang nagliligtas. Kahit saan kaming dako naroon, anong oras man, pwede kaming maligtas. Salamat po. Patuloy gumagawa ang iyong salita upang bigyan kami lagi ng lakas ng loob sa buhay na ito. At kami magpatuloy at umabot ng umabot pa. Hindi lang sa malapit, kundi hanggang doon sa malalayong lugar. I-bless niyo po ang bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay, maging sa huling gabing ito ng parangal kay Sister Susan. Dulutan niyo po ng lakas ng loob at kagalakan, kaaliwan, ang mga naiwan. Bukas po, ihanda po ang bawat isa sa iba't ibang gawain at ang iba naman po ay sa hapon, ang paghahatid po sa labi, sa huling hantungan ng aming kapatid. Ikaw po magpala, magbigay ng magandang panahon at magbigay po ng magandang kapahingahan sa lahat. Ito po ay aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Again, salamat po sa lahat ng nakiramay, dumalo, nagbigay ng inyong paglilingkod at naging blessing po yan sa pamilya ng Bilyadolid. Sister Susan, good evening sa iyo. So,